Dumalo naman ang isang kilalang personalidad sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Tri-Committee ngayong araw. Aniya, biktima rin siya ng mga peke at malisyosong post online. Kung sino ito, alamin natin sa report ni Zai Chua, live mula sa Batasang Pambansa. Zai! Princess, muling naging makulay ang ika-4 na pagdinig ng Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology and Public Information o TRICOM. Kaugnay ng investigasyon laban sa mga fake news, misinformation at disinformation sa social media. Present sa pagdinig ang ilang vloggers at social media influencers. Nagulat ang lahat nang dumating si dating Vice Presidente at broadcaster Noli De Castro na umaming biktima rin at target ng mga malisyosong post online. Dumulog si De Castro upang pabulaanan ang kumakalat na di umano'y kanyang pahayag na pagtatanggol sa drug war campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at panawagan niyang pauwiin umano sa Pilipinas si Duterte. Pinasinungalingan naman ni De Castro ang mga mapanlinlang nag-post. Ayon sa broadcaster, nilalagyan niya ng salitang fake in bold letters ang screenshot ng peking post. Kumalat rin ang mga mapanlinlang na post matapos ang unang pagharap ni Duterte sa International Criminal Court o ICC noong March 14 para sa kanyang kasong crimes against humanity. Nariyan rin ang malisyosong balita ng kanyang pagpanaw at kinailangan pang mag-post ng kanyang anak na si Kat De Castro upang linawin at pasinungalingan ito. Naniniwala naman si De Castro na malaki ang responsibilidad ng Meta at Facebook sa pagsugpo at pagpapakalat ng mga fake news sa social media. Princess, katatapos nga lang ng ika-4 na pagdinig ng TRICOM at ito ay tumagal ng halos 7 oras. At live mula dito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News. Maraming salamat, Zai Chua, nag-uulat live mula sa Batasang Pambansa.